pinanood niya ang magiliw na paghaplos ng kalapati sa pisngi ni Wendy. Maghintay lang ng saglit, maaaring ito ay talagang isang mataas na awakened na mangkukulam? Bumalik sa Tekira, ang mga high awakened witch ay nasa itaas na echelon ng Federation. Ang tila hanggal na kalapati na ito ay talagang isang high awakened witch. Namangha si Amy matapos malaman na napaka-powerful ni Maisie. Ilang beses na umungol si Maisie bilang tugon at ikinumpas ang kanyang mga pakpak na para bang nagsasabi na tama. Sinabi ni Lightning na kapag siya ay 18 taong gulang, tiyak na mag-evolve siya sa isang mas malakas na bagong kakayahan. Ang mga mata ni Amy ay kumikinang habang nagtatanong tungkol sa mga nag-evolve na kapangyarihan ni Maisie. Iminungkahi ni Lightning na maaaring maging isang malaking nilalang ng ibon si Maisie. Napaka-fierce pero hindi kasing cute. Nang marinig ito, lahat ng mga mangkukulam ay na-curious. Si 76 na nasa gilid, napaisip sa sarili, kung paano nagbago ang mga panahon. Bakit mas inaalala ng mga mangkukulam ang cuteness over fierceness? Ang layunin ng labanan ng mga mangkukulam ay kung gaano sila kalakas, hindi ang hitsura nila. Naniniwala siyang mali ang lahat ng mga mangkukulam dito. Marahil ang kanilang konsepto sa high awakening ay maaaring ganap na naiiba sa kung ano ang nasa isip niya. Bagamat ang tanong na ito ay maaaring bahagyang tumaas ang panganib na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan, kaya pansamantala si 76 na ay hindi na napigilan ang kanyang pag-uusisa. Nilingan niya si Wendy at tinanong kung paano malalaman kung nag-evolve na ang kakayahan ng isang mangkukulam. Ipinaliwanag ni Wendy na ito ay nakikita sa pamamagitan ng mahiwagang enerhiya. Matapos mag-evolve ang kakayahan ng isang mangkukulam, ang kanyang magic core sa loob ng kanilang katawan ay hubog sa isang bagong anyo. Halimbawa, ang mahiwagang kordon ni Maisie ngayon ay naging hugis ng mga nakalatag na puting pakpak. Nagulat si 76 pagkatapos ay tumango, na kinikilala ang sinabi ni Wendy na kapareho ng sa Federation. Tila ang kalapati ay tunay na isang high awakened na mangkukulam. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang hitsura ng mahiwagang korte ni Wendy. Nalaman niyang ordinaryo pa rin si Wendy na walang evolved powers, na mas ikinagulat niya. Hindi siya makapaniwala na isang ordinaryong mangkukulam ang naging pinuno ng buong unyo ng witch, at kahit na ang high awakening na mga mangkukulam ay nagpakita ng ganitong paggalang sa kanya. Muli siyang namangha at kung gaano kalaki ang pagbabago ng panahon. Sa kanilang paglalakbay, napansin ni 76 sa kanyang singsing na hindi sina Wendy, Lightning o Maisie ang napili. Sa pagpasok sa Northern Slope Mine, ang ingay ng mataong aktibidad ay lumakas. Ang mga manggagawa ay nasa lahat ng dako. Si Kidlat ang unang pumasok sa minahan, na humihimok sa lahat na makisabay. Huminto si Wendy para ibahagi ang kasaysayan ng border town, kabilang ang mga pakikibaka bago dumating si Roland. Hindi nakayanan ng mga tao ang buwan ng mga demonyo. Nagbago ang lahat hanggang sa nailigtas ni Roland ang isang mangkukulam na nagngangalang Ana at nagbukas ng bagong kabanata ng pagtutulungan sa pagitan ng mga mangkukulam at karaniwang tao. Ang lugar na ito, si Wendy, ay buong pagmamalaking ipinahayag ni Wendy, na ito ang tunay na banal na bundok para sa mga mangkukulam. Pagkatapos ng kanyang maikling aralin sa kasaysayan, pinangunahan sila ni Wendy na makilala si Ana. Tinawag ni Wendy na si Ana ang pinakaabalang mangkukulam sa Unyon at ang nag-iisang mangkukulam na 2 beses na nag-evolve sa kanyang kakayahan. Samantala si 76 ay tumibok ang kanyang puso sa nadinig na paghahayag na ito. Dumaan sila sa isang makipot na landas na binabantayan ng maraming gwardya at sundalo at nakarating sila sa isang tarangkahan. Ipinaliwanag ni Wendy na ito ang lugar ng trabaho ni Ana na sinigurado ni Roland upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Naisip ni 76 na maaaring may pahiwatig ng pagsubaybay dito para sa proteksyon. Marahil ang Panginoon ng lugar na ito ay hindi pa rin nagtitiwala sa mga mangkukulam. Sa pagbukas ng gate, isang masiglang dalaga, sinalubong ni Ling si Wendy. Magiliw na hinawakan ni Wendy ang ulo ni Ling, nagtanong tungkol sa kanyang kapatid. Sumagot si Ling na si Lucia ay gumagawa ng machine tool testing kasama si Ana. Ipinakilala ni Wendy ang mga bagong mangkukulam kina Ling at Lucia. Matapos malaman na ang kakayahan ni Lucia ay umunlad sa pagtanda at ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay pangalawa lamang kay Ana at si Lucia ay isa sa ilang mga mangkukulam sa unyon ng mga witches na maaaring gumamit ng Divine Seal Imprint. Si 76 na muntik ng mad-apa. Curious na tinanong ni Amy kung ano ang Divine Seal Imprint. Matigang ipinaliwanag ni Wendy na ito ay isang sandata na nangangailangan ng napakalaking mahiwagang kapangyarihan upang magamit.
4 na mangkukulam lang ang makapagpapailaw sa 4 na magic stone dito, kaya iniwan ito ni Roland sa bulwagan ng kastilyo, at sa sandaling sumali sila sa Witches' Union, masusubok nilang lahat ang kanilang mahiwagang kapangyarihan sa banal na selyo na nakaprint. Ngumiti si Wendy, na sinasabing lahat ay nagtataka kung sino ang ikalima na magpapasindi sa lahat ng 4 na bato. Si 76, nakikinig ito ay parang isang kamangha-manghang kwento. Hindi niya maisip kung paano nakuha ng Witch Union ang Divine Seal imprint. Ito ay isang item na noong panahon ng Tekara ay hindi nahahawakan, maliban sa 3 nangungunang pwesto sa Federation. At kahit papaano sa ilang maliit na lugar na ito para sa mga mangkukulam ay maaaring buhayin ito. At ang Panginoon ng lugar na ito ay may katapangan na maglagay ng isang makapangyarihan at mapanganib, ngunit mapanlinlang na bagay sa bulwagan ng kastilyo. Naputol ang pag-iisip ni Broken Sword sa tanong. Tinanong niya kung ilan sa Witch Union ang nag-evolve ng kanilang mga kakayahan. Nagbilang si Wendy sa kanyang mga daliri at masayang nag-anunsyo ng kabuoang 10. Ganon din ang bilang ni 76 kung ilang beses na siyang natulala ngayon. Maya-maya lang ay bumukas ang isa sa mga pinto at lumabas si Agatha. Pagkatapos bumati ni Wendy kay Agatha, nadala ang kanyang mga tubo at beaker sa isa pang silid. Si 76 na ay na-struck ng asul na buhok na mangkukulam. Bigla niyang naalala ang isang sandali mula sa mahigit 400 taon na ang nakalilipas upang pagalingin ang kanyang bunsong High Awakened Witch. Bagamat nakalimutan na niya ang kanyang pangalan, ngunit ang mukha ni Agatha ay nakatatak sa kanyang mga alaala. Hindi siya makapaniwala na nakaligtas si Agatha hanggang ngayon. Nagpupumilit na pigilan ang kanyang udyok na lapitan siya. Alam ni 76 na kailangan niyang hanapin si Agatha at kausapin siya. Nang sumapit ang gabi, sina Nightingale at Sylvie ay nakatayo sa kastilyo, pinagmamasdan ang nakita ni Sylvie kay 76 na umalis sa diplomatikong gusali na lumundag mula sa bintana sa ikalawang palapag. Tama ang intuisyon ni Nightingale. Talagang may mali kay 76. Inutusan niya si Sylvie na ipagpatuloy ang pagsubaybay. Habang hinanap niya si Roland. Pagdating sa opisina, naintriga si Roland, nagsara ang kanyang libro. Nagulat na ang isang ordinaryong tao ay nagawang makaiwas sa pagtuklas ng kasinungalingan mula kay Nightingale. Samantala, patuloy na iniulat ni Sylvie ang mga galaw ni 76, hanggang sa huminto ito, tila may hinihintay ngunit walang dalang armas. Nagsimulang suriin ni Nightingale kung ano ang maaaring maging intensyon ni 76. Si Sylvie ay patuloy na naguulat ng mahigpit, sinabi na ang target ni 76 na ay tila si Agatha. Biglang hindi makapaniwala, napabulalas siya na may Stone of God punishment reaction kay 76. Anji balitang ito ay naging sanhi ng pagkabalisa ng Nightingale at Roland. Habang inutusan ni Roland si Nightingale na magmadali sa pinangyarihan. Ilang minuto ang nakalipas, habang tinatapos ni Agatha ang kanyang araw-araw na trabaho at patungo sa kastilyo, bigla siyang nagpadala ng isang taong papalapit sa kanya mula sa likuran. Dapat ay walang tao dito sa oras na ito, kaya hindi siya nagdalawang isip na lumiko at ginamit ang kanyang kakayahan, na pinalamig ang mga paa ng nanghihimasok. Gayunpaman, unang dumapo ang yelo sa mga binti ng babae at pagkatapos ay naglaho. Ang kanyang puso ay lumubog, iniisip na ito ay maaaring ang kapangyarihan ng God's Punishment Stone, ngunit may naramdaman. Habang patuloy na lumalapit ang taong nasa harapan niya, hinanda ni Agatha ang sarili para sa isang pag-atake. Ngunit natigilan siya sa pagkilos ng mga babae. Ang taong ito ay gumaganap ng kagandahang loob mula sa panahon ng Tekara. Hindi naiwasang itanong ni Agatha kung sino siya. Dahan-daang binati ka ni 76. Nagising ang pinakabatang mataas. Sinong Lady Agatha? Pumasok ang dalawa sa isang lokal na tavern at nagtungo sa itaas. Napansin ni Agatha ang mataong ingay sa pangunahing bulwagan ng mga pub. Nagulat na hindi pumili ang 76 ng mas tahimik na lugar. Sa sandaling makarating sa loob ng isang silid agad na isinara ni 76 ang pinto at yumuko muli kay Agatha, na nagpapaliwanag na ang mga pub ay palaging magandang lugar para sa pagpapalitan ng impormasyon at pagbuo ng mga koneksyon. Binuhusan niya ng isang baso ng alak si Agatha. Naisip ni 76 na ang lugar na ito ay maaaring magpababa ng bantay ni Agatha sa ilang lawak. Higit sa lahat, gusto niyang linawin na wala siyang kinikimkim na puot kay Agatha, ang lungsod ng Neverwinter o ang Witch Union. Ang tanging layunin niya ay hanapin ang napili. Nais malaman ni Agatha kung paano siya natagpuan ni 76.
Habang si 76 na ay nagtanong sa mga bagong mangkukulam na tanungin si Wendy at nang alap ng impormasyon tungkol sa lugar ng trabaho ni Agatha. Ang kanyang mga oras ng pagbabalik sa kastilyo at ang kanyang pinagmulan. Nang malaman niya na si Agatha ay bahagi ng Witch Union, nagpasya siyang makipag-ugnayan. Tumango si Agatha, saka inilapag ang kanyang baso at tinanong kung nakaligtas din ang ibang mga mangkukulam na katulad niya. Tumahimik sandali si 76 pagkatapos ay umiling, nagsasabing oo. Gayunpaman, hindi na nila matatawag ang kanilang sarili na mga mangkukulam. Ang kanilang mga katawan ay hindi mapangalagaan ng daan-daang taon. Kinailangan nilang maghanap ng iba pang mga paraan upang ipagpatuloy ang kanilang pag-iral. Inamin niya na siya ay isang kaluluwang naninirahan sa katawan ng isang God Punishment Army warrior. Naunawaan ni Agatha kung paano ginawang hindi epektibo ng 76 ang kanyang mga kakayahan ilang minuto lang ang nakalipas. Ipinaliwanag ni 76 na ito ang pinakahuling produkto ni Lady Acres ay ang pagsasanib ng isang mangkukulam sa isang makapangyarihang mortal upang lumikha ng isang God's Punishment warrior na may kakayahang makipaglaban sa mga demonyo. Sa pamamagitan ng paglilipat ng mangkukulam ay ibinebenta ang katawan sa huling sandali ng ritual at ang perpektong produkto, ang pinakamakapangyarihang at hindi pangkaraniwang mandirigma. Napapikit si Agatha, sa malalim na pag-iisip, at sa kamuling ibinaba ang inumin, na sumasalamin na lagi niyang alam na ang plano ng Akersis, ay hindi magiging kasing simple ng dating Diyos. Ang mga punishment warrior na nakilala nila ay walang iba kundi mga kasangkapang walang kaluluwa. Pagkatapos ay tumingin siya kay 76. Ang kanyang tono ay tila nagmumungkahi na ang mga nakaligtas ay maaaring hindi sumang-ayon sa pamamaraang ito bilang. Bago sagutin ang tanong, may gustong itanong muna si 76 kay Agatha. Itinuring niyang napakahalaga, mataman siyang tinitigan ni Agatha at tumango para magpatuloy siya. Tinanong ni 76 kung ipinaalam ni Agatha sa Witch Union ang tungkol sa mga demonyo, ang Divine War, at ang Witches Union. Tumango si Agatha bilang pagsang-ayon. Tuwang-tuwa si 76 at nagtanong tungkol sa kanilang reaksyon. Ibinahagi ni Agatha na tinanggap ng lahat ang katotohanan ito at lahat ay nagsusumikap at naghahanda para sa ikatlong Divine War. Binanggit din niya kung paano magkasamang natalo ng Witch Union ang isang Magic Slayer at ilan pang demonyo. Nakaramdam ng labis na pananibik si 76 na pagtanto na ang Witch Union ay nagbahagi ng parehong mga layunin tulad ng kay Tekira. Ibig sabihin ay hindi na niya kailangang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Walang pag-aalinlangan, masigasig na inilarawan ni 76 kung ano ang nangyari pagkatapos ng pagbagsak ni Tekara at ang kanyang layunin na hanapin ang napili na maaaring mag-activate ng isang makapangyarihang instrumento upang mapuksa ang lahat ng mga demonyo minsan at magpakailanman. At ito mismo ay kasalukuyang nasa kastilyo. Sandaling natigilan si Agatha, halos hindi makapaniwalang posible ang ganito. Pagkatapos ay tinanggal ni 76 ang kanyang singsing at ibinigay ito kay Agatha, humingi ng tulong sa kanya. Ipinaliwanag niya ang layunin ng singsing at ang paraan upang makilala ang napili. Isinuot ni Agatha ang singsing, sumulyap sa isang tiyak na direksyon. Pagkatapos suriin ang singsing, seryoso niyang iminungkahi ni 76 na dapat silang makipag-usap sa Lord of Neverwinter. Tumango si 76 at sinabing hahanap siya ng oras para kausapin si Wendy. Pagkatapos ay bigla siyang tumigil, nagulat at nagtanong sa Panginoon ng Neverwinter. Ang mortal na hari ng lugar na ito. Tumango si Agatha at sinabi na kahit na si Roland Wimbledon at tila ordinaryo, medyo clumsy at isang mortal na nilalang, siya talaga ang core ng Witch Union. Nakangiti ang mga labi ni Agatha, na ikinagulat ni 76. Naunawaan ni Agatha si 76, ang kanyang mga alalahanin tulad ng naramdaman niya noong una. Maikli niyang ibinahagi ang kanyang mga insight at karanasan sa Neverwinter. At kung paano niya napagtanto na kung wala si Roland, walang Witch Union, walang lungsod ng Neverwinter at walang Grey Castle ang tiyak na nakatalo sa simbahan. Inaalala ang araw na natalo nila ang mga demonyo at bumalik at niyakap ng bawat isa si Roland sa pantalan, naramdaman ni Agatha ang init sa kanyang puso, at isang bihirang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Taimtim niyang sinabi kay 76 na anumang plano niya ay dapat pag-usapan kay Roland. Nag-aalangan pa rin si 76, ngunit tumawa si Agatha, tiniyak sa kanya na alam ni Roland ang higit pa sa inaasahan niya. Hiniling ni Agatha kay 76 na hulaan kung ano ang sinabi sa kanya ni Roland noong una siyang nagising upang malaman na 400 taon na ang lumipas at pareho ang Federation at hindi na umiral ang Tekira,
na iniwan ang kanyang puso na wasak at nawala. Matingkad na naalala ni Agatha, sinabi na si Roland ay tumalikod na may taimtim na tono at kumpiyansa na sinabi sa kanya na ang mga mortal ay maaaring talunin ang mga demonyo. Umiling si 76, iniisip na ito rin. Bago pa siya makatapos, hamarang si Agatha, mayabang. Sobrang kumpiyansa. Napangiti si Agatha, na inamin na ganoon din ang naisip niya noong una. Ngunit sa katotohanan, sa panahon ng kanyang oras kasama si Roland, nakita niya ang pag-asa at lahat ng mga mangkukulam ng Neverwinter ay mas kumbinsido dito. Si Roland ang haligi ng lahat. Ibinalik niya ang singsing kay 76 at sinabi sa kanya na anuman ang plano nila ni Tekira para sa pakikipagtulungan sa Witch Union, kakailanganin niya ang pag-aproba ni Roland. Panandaliang nag-aalinlangan si 76, hindi maintindihan kung bakit si Agatha, na dating mataas at makapangyarihang tao mula sa panahon ng Tekira, ay maglalagay ng ganoong pagtitiwala sa isang mortal na hari. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni 76 na isasaalang-alang niya ito. Tumayo siya, yumuko muli kay Agatha, at saka lumabas ng silid. Pagkasara ng pinto, nagsalita si Agatha sa direksyon na nagsasabing pwede na siyang lumabas. Ngayon kasunod ng kanyang mga salita, si Nightingale ay lumabas mula sa ambon. Nagtataka si Nightingale kung paano nalaman ni Agatha na nandito siya at napasigaw si Agatha. Ito ay sa pamamagitan ng singsing ni 76 ang nagbigay sa kanya ng information. Nagbuhos si Agatha ng isang baso ng alak para kay Nightingale at tinalakay ang kakaibang kakayahan ng singsing na makakita ng mga light pillars, na binanggit na ang ilaw ni Nightingale ay nagpapaliwanag sa kalahati ng silid. Tumango si Nightingale, na pagtantong alam din ni 76 na narito siya, ngunit hindi nag-iisip na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. At tinanong ni Nightingale kung naniniwala si Agatha sa kanyang kwento. Ngumiti si Agatha at tumango, ngunit itinuro ni Nightingale na hindi kinuha ni Agatha ang singsing. Naubos ni Agatha ang murang alak sa isang lagok, bumaling kay Nightingale at taimtim na sinabi na umaasa siyang mag-abayan si 76 sa tamang landas. Natahimik sandali si Nightingale bago muling naglaho sa ulap. Bago umalis, ipinahayag niya ang kanyang pag-asa na gagawin ni 76 ang tamang desisyon. Ngumiti si Agatha at sinabing naniniwala siyang gagawin niya.